Magandang umaga po. Morning po. Masaya po ba tayo? Kanina po habang nagpe-praise and worship po tayo, nakita ko po yung LLCC. Nakaupo po siya sa wheelchair. At sinabi po ng Diyos, we are spiritually paralyzed. At kanina po, sumisigaw po ang Diyos. Sinabi po niya kanina, LLCC, stand and walk. Tumayo ka at lumakad. Bakit po? Sabi ko nga po kanina, nakaupo po tayo sa wheelchair. Sabi nga po ng Diyos, you are spiritually paralyzed. Yung spiritual na buhay mo, paralyzed. Tumayo ka, lumakad ka. Bakit po? Para ikaw ay gumaling at tayo ay magiging, ano pa yan? To be one, iisa. Para ikaw ay maging living sacrifice. Yun po yung pananawagan at sinisigaw ng Diyos kanina. Oras na para ang buong LLCC ay maging kaisa o maging iisa ng Diyos at maging buhay na patotoo. O ang buhay ng LLCC ay maging buhay na patotoo. Sino po yun? Tayo po yun. But, sabi nga po ng Diyos kanina, hanggang ngayon, totoo po ba yun? Wala po tayong ginawang pagkilos. Bakit? Printing po tayong nakaupo. Saan? Sa wheelchair. At inaasahan po natin. Sino po yung inaasahan na magtulak sa atin? Ang Diyos. Kita nyo po, habang nakaupo ka sa wheelchair, di ba? Paralyzed ka. Sino po yung magtulak sa iyo? Yun po yung buong katotohanan. Gusto pa po nating i-encourage sa Diyos. Pero sinabi na po ng Diyos, LLCC, ako ang iyong ama at ikaw ay aking anak. Ano man yung pangangailangan mo, kunin mo sa akin. Huwag ka nang maupo dyan sa wheelchair na yan. Tumayo ka na at lumakad ka na. Ano pang sinabi sa Matthew 18:20? Go on mo, make. So, tinatanong po tayo ng Diyos. Kailan tayo kikilos at lumakad? So, yung mensahe po natin ngayon, hindi po yun bago. Mensahe po yun ni Pastor 2 years ago, 2023. So, sabi nga po, yung purpose ng buhay ng LLCC, ay nga po, to be one and to be living sacrifice. Buhay na patotoo. Sino po yun yung unang naging buhay na patotoo? Si Jesus Christ. Hindi ka na mag-uuri pa, hindi ka na mag-alala pa. Sino yung gagayahan ko para maging living sacrifice? Meron na pong pinadala ang Diyos na perfecto. Hindi ka na magkakamali pa ng choice. We have Jesus Christ. So, malalaman po natin. So, yung mensahe po ngayon is about purpose ng ating mga buhay. Kung bakit tayo nilikha ng Diyos, kung bakit tayo, sabi nga, merong kaligtasan. So, sabi nga po, yung topic po natin ngayon ay living sacrifice. How could be one? Paano tayo maging isa? Para saan? Sabi nga, ikaw at ako at ang Diyos ay dapat maging iisa. Para saan? Sa tinatawag na salvation, kaligtasan. So, pag sinabi pong salvation o kaligtasan, papasok po dyan yung tinatawag na purpose. May dahilan at layunin. Purpose o layunin para sa kaligtasan. So,
meron po tayong mga mahalaga, sabi nga yung important matter ng kaligtasan o salvation, meron po tayo dyan. Ano po yan? Basahin po natin. Purpose of salvation, purpose of creation, purpose of God. So, ayan po. Kung hindi po natin naunawaan ang lahat ng yan, sabi nga pa, lahat ng yan dapat, purpose of salvation, purpose of creation, purpose of God, dapat yan may target tayo. Kung may purpose, merong target. Kung may layunin ka sa buhay mo, halimbawa, gusto mo magbiyahe. Uwi ako ng probinsya, bala kong uwi ng probinsya. So may purpose ako, bakit ako uwi? At yung purpose ko, yung pupuntahan ko, tinatawag na destinasyon. May gagawin ako doon. So, ano po, uuwi ako kasi may dahilan ako, may layunin ako. At ano yung dahilan ko? Yung tinatawag na destinasyon ng ating buhay. So, even sa mga buhay po natin, nga po, kung bakit tayo'y nabubuhay, meron tayong purpose. Kung bakit ini-spend natin yung ating mga buhay o ginugugol natin yung ating mga buhay, meron tayong layunin. Kung paano, sabi mo po, meron tayong mga tatog na rason. Ano po yung mga rason natin kung bakit tayo nabubuhay? O yung layunin po natin? Bilang anak ng Diyos, bilang born-again Christian, ano po yung mga layunin natin? Wala po tayong layunin. Isa sa mga unang layunin po natin ay mapunta tayo saan? Siyempre sa langit. Makasama natin yung ating Ama. Sabi nga, Pastor, habang ginagawa, mabuti yan. Di naman masama. Ito po yung purpose mo, maging mapunta sa langit. At the same time, sabi nga po, yung pagpapala sa atin. Tayo po bang lahat pinagpapala ng Diyos? Good din po yun. Hindi po yun masama. Mabuti po yun sa atin. Pupunta tayo sa langit, makapiling natin ng Diyos. At the same time, pagpapalain tayo, meron tayo ng lahat ng bagay. Mabuti po yun sa atin kasi mga anak po tayo ng Diyos. Pero sinasabi po ng Biblia, hindi po sapat ang lahat ng iyan. Kaya nga po, yung mensahe na ito ay dapat unawain natin at alamin. What is the purpose of my salvation? Ano yung layunin ng kaligtasan? Bakit ako iniligtas ng Diyos? Bakit ako nilikha ng Diyos? At bakit mayroong purpose o layunin ang Diyos sa akin? So, sabi nga po, ang ating amang Diyos, pinatay po na yung kanyang nag-iisang anak. Sino po yon? Si Jesus, ang Panginoong Jesus. Bakit po? Kasi tayo yung mga makasalanan. Binayaran po niya yung ating mga kasalanan. Kaya nga po tayo naging anak ng Diyos. At may purpose din po kung bakit tayo nilikha ng Diyos. Bakit po ba tayo nilikha ng Diyos? Para lang awitan siya. Kanina, ang daming awit natin. Tapat ka, mabuti ka. Sapat na ba yun? Yung mga papuri at pasasalamat? Sabi nga, tinataas ko yung dakilang pangalan ng Diyos, dakilang pangalan ng aking Ama. Sapat na po ba yun? Naiyak ka na overwhelmed ka na-amaze ka na sa mga kanta. Sapat po ba ang lahat ng yan? So, ay mga po, hindi po. Bakit po? Ayan po, kung naintindihan natin yung kaligtasan, ay papunta lamang sa langit. At sabi, ibibless lang po tayo. So, dapat po, meron pa po tayong gawin. Ano po yung dapat nating gawin? Meron po tayong mga obligation bilang mga anak ng Diyos. Ano po yung obligation natin? Pero po, yung obligation natin is the purpose of salvation. Kung naunawaan po natin yung tatawag na salvation, meron tayong mga obligasyon. Sabi nga yung salvation, nalalaman po natin na hindi lang po ito para sa atin lamang. Kanino po? Sa iba. Ang tanong, kumikilos lang po ba tayo?
Yan po ang tanong sa atin. So, malalaman po natin? Ayaw. So, what is the purpose of God? What is the purpose of salvation? So, Isaiah 43:7. Basahin po natin. Everyone who called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made. So Isaiah 40:21, the people I formed for myself, that I may proclaim my praise. Sa Tagalog, sila ang aking bayan na aking nilalang upang sila'y bibigyan ng karangalan. Nilalang ko sila upang maging aking bayan, upang ako'y kanilang laging papupurihan. Purihin po ang kanyang mga salita. So yun po yung ginagawa natin kanina habang tayo ay umaawit. So sabi nga po ng Diyos, hindi sapat ang lahat ng yan. Yung papurihan mo lang ako, yung awitan mo lang ako, sabihin mo lang sa akin, salamat, kasi nakaranas ako ng iyong pag-ibig. Sabi nga po doon sa mensahe yan, ng Isaiah 40:7 at Isaiah 40:21. Ano bang sabi doon? Reflect the Father. Alam na po natin yan, di ba? Ang show. Pakita mo kung sino ang iyong ama. Sinabi po ng Diyos kanina, kayo ay aking mga anak, ako ang iyong ama. So, yun lang po pananawagan ng Diyos. Yun po talaga yung ating mga obligasyon bilang mga anak niya. Hindi lang tayo basta umupo dyan, hindi lang tayo basta kumanta dyan. Sabi nga po, the best na ginagawa nating papuri sa Diyos o pasasalamat sa Diyos, sa ating Ama, ay ang ipakilala po natin siya. Sino pong gumawa nun? Yung unang gumawa, si Jesus Christ. So sino po tayo? Kanyang kapatid at kanyang mga anak po tayo ng Diyos. So, reflect the Father, who is the Father in us. Ipakita mo ang iyong amang nasa langit sa pamagitan ng ating mga buhay. Pag sinabing, proclaim my praise. So, yun po yung tinatawag na purpose. Ng Diyos. So, sabi nga yung praise, hindi lang yan yung papuri, hindi lang yung papasalamat, kundi yung pinaka magandang pasasalamat ay ipakilala mo kung sino ang iyong ama. Ano po yung problema? Ano po yung problema? Bakit di po natin mapakilala? Kahit ako, sabi ko nga po, nahirapan po ako. Bakit? Sabi niya, gusto ko magsisi kung bakit yung pinili kong mensahe. Bakit? Nahirapan ako. Nakita ko po yung sarili ko na hindi pa talaga kilala ko kung sino ang amang nasa langit. Bakit po nasabi ko yun? Hanggang ngayon, hindi ko pa naranasan yung tinatawag na to be one. Magiging iisa kami. Lagi ko pong sinasabi sa aking sarili, yung puso ko, yung isip ko, sabi nga po, hindi lang pag-aari, kundi pinoproclaim ko po, ang puso ko ay, kanina, ang puso ng Ama. Pero patunayan po ng mensaheng ito, na I am spiritually paralyzed. Yun po yung pinakita sa akin kanina ng Diyos. Nga po, ipakita mo ang Ama sa pamamagitan ng buhay mo, makilala mo ang Diyos at sabi nga, proclaim His praise. Ibig sabihin, yung purpose ay pag sinabing praise, papuri, ibig pong sabihin, reflect the Father. So, yun po yung pinakabis na papuri, ang pagpakilala kung sino po ang Ama sa ating mga buhay. Sabi nga po kung paano pararangalan, katulad ng sinabi po kanina, upang ako'y kanilang laging purihan, upang ako'y bigyan ng karangalan. Sabi nga po yung mga papuri, yung mga awit,
maliit na bahagi lang po yun, limitado po yun. Pero yung pinakamalaki o pinaka-the best na gagawin mo bilang anak ng Diyos ay ang ipakilala ang ating amang nasa langit. Ano po? Mga awit, mga pasasalamat, adoration, pasalamat sa pag-ibig. May maliit lang po yan na bagay. Limitado po yan. So the best na sabi nga gagawin ng isang anak ng Diyos, yung ginawa ng Panginoong Jesus. So yun din po yung ating gagawin. So yun po, John 17:4, ano pong sabi sa Tagalog, basahin po natin. Inahayag ko dito sa lupa ang iyong kaluwalhatian, natapos ko na ang ipinagawa mo sa akin. 17:16, ipinahayag ko na kung sino ka sa taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan, sila'y iyo ay ibinigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong mga salita. Ano sinabi niya ng Panginoong Hesus? Natapos ko na. So tayo po ay bilang mga anak ng Diyos, mag-uumpisa pa lamang. Sabi ko nga po, hindi pa ako nakahakbang doon sa tinatawag na living sacrifice o kahit man lang yung to be one. So, sinasabi ng Panginoong Hesus, natapos ko na. Ang ano pong natapos niya? Yung ipinapagawa sa Kanya ng amang nasa langit. Bakit binigay po itong mensahe po sa atin ito? Ano pong mangyayari? Ano pong gusto ng Diyos? Sa John 17:4, ito ay isang paalala sa atin na meron tayong dapat gawin bilang Kanyang mga anak. Hindi lang po linggo-linggo tayo magsisimba, aatin tayo ng mga gawain. Meron pa pong ibang, sabi nga, malaking gawain na nais ng Diyos na ipagawa sa atin. Na sinasabi dyan sa John 17:4, Jesus Christ had already finished. At tayo po yung susunod niyan. Ginawa ko na po ang iyong nais Ama, show kung sino ang ating amang nasa langit. Sabi nga po, ito po ang layunin ng buhay ng Panginoong Jesus. So ito din po yung ating purpose o layunin. Ganon din naman po tayo. Sabi nga po, sino po ba ang Panginoong Jesus? Siya po ay anak ng Diyos. Sino po tayo? Sino po tayo? Anak. Anak po tayo ng Diyos. So na na ba? Nagising na ba? Hindi lang pa ba tayo mag-antay na lang habang nakapo tayo, printing-printing tayo? Meron tayong obligasyon bilang mga anak. Kailangan nating lumakad at tumayo. Bilang mga anak ng Diyos, tumayo na po ang Panginoong Hesus. At natapos na niya ang kanyang mga, sabi nga, your will is to be done. Nangyari na po, ginawa na po. So, paano po pinapakita ng Panginoon Hesus ang ating Ama? So, ito po yun. John 14:9. Basahin po natin. Sumagot si Jesus, kahit tagal na ninyo akong kasama hanggang ngayon, hindi po ba ako kilala, Filipe? Ang nakikita mo sa akin ay nakikita nasa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Yun po yun. Kung paano ipinapakita. Paano po ba pinapakita ng Panginoon Hesus ang Amang nasa langit? Sa pamamagitan ng kanyang buhay. Tanong. Tanong ko po din yan sa aking sarili. Yeah? Napakita mo po natin kung sino ang wala. Kailangan pong makita sa buhay ng mga anak ng Diyos ang ating Ama.
Yun po yung ibig sabihin yan. Nga po, ito po yung layunin ng Panginoong Hesus. At hindi lang po sa Kanya yan, atin din po yan. Kasi tayo ay nagsasabi, tayo ay mga anak ng Diyos. Tapos na po siya eh. Sino po yung susunod? Tayo po, the next generation. Wag po lang basta tayo umupo, kumanta lang. We have obligation to do. We have work to finish. So, magkaiba po ba yung purpose ng Panginoong Hesus sa buhay niya kaysa sa atin? May pinag-iba ba? So, wala. Kung ano yung purpose niya, kung ano yung layunin ng buhay niya, ganon din tayo. Kaya nga po siya bumaba dito sa lupa para ipakita sa atin kung sino yung Ama. At kung makilala mo siya, sabi nga, we accept Jesus Christ. At Jesus Christ live in us. We are Emmanuel. At sa pagkakataong ito, sinabi po ng Panginoong Hesus, ikaw na, yung susunod na, magpapakilala sa Ama. Tayo na po yun. Hindi na po bababa ang Panginoong Hesus para sabihin, Jocelyn, kailangan mo nang ipakilala. Hindi. So, sabi nga po, sa pamamagitan po ng kanyang mga salita at mensahe, ni-encourage po niya tayo. Ito po yung layunin ng Panginoong Hesus sa mundong ito. So, tayo po, ganun din po yung ating layunin o yung tawag na purpose. So, yung 1:14:9, ito po yung tinatawag na konklusyon o katapusan ng buhay ng Panginoong Hesus. Bakit po? Umakyat na po siya sa langit. Wala na po siya, nandoon na po siya. Kaya nga po, mula nang umakyat siya sa langit, bago po siya umakyat sa langit, siya po ay nananalangin para sa atin. Bakit po ayaw? Ha? Ito malaki. Ayan. So siya po ay nananalangin. Basahin nga po natin bago po siya umakyat sa langit. At ngayon, ako'y pupunta na sa inyo. Iniwan ko na ang sanlibutang ito, ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng inyong pangalan, ang pangalang iminigay mo sa akin, upang kung paanong ikaw at ako ay isa, gayon din naman sila ay magiging iisa. So nandoon na po ang Panginoong Diyos sa langit. Pero nag-iwan po siya ng panalangin para sa atin. Sabi mga po na ating subtitle, to be one. Bakit po to be one? Bakit po ganun yung panalangin ng Panginoong Hesus? Sapagkat kung hindi tayo maging kaisa o maging iisa, ikaw at ako at ang Diyos, hindi po tayo magiging yung ating subtitle, living sacrifice. Kaya po, John 17:1. 11 pala, 1. Sabi po, ang mga disipulo at tao, nakita na po nila kung sino yung Ama. Sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Kasi sinabi niya, ako ang Ama ay iisa. Naging iisa na po sila. Sa pamamagitan po ng buhay ng Panginoon. Ibig sabihin po, yung tinatawag na destiny o destinasyon is already understood. At sila po ay naging become child of God. Child of God ba po tayo? So, ibig sabihin, klaro na po sa atin, yung tinatawag na destiny po natin. Ano pong, ang magiging klaro? Ano pong destiny po natin? Magiging, living? Tama po yun. Yun po yung destinasyon natin. Kahit sila yung mga disipulo at yung mga nakakita kay Kristo, yung tumanggap kay Kristo, ay mga po nakita nila si Kristo, naging maliwanag na po sa kanila na sila po ay mga anak na po ng Diyos. Subalit,
Po, kahit naging mga disipulo, yung mga tao na nakatanggap o nakakilala kay Kristo, hindi po sila naging iisa pa. Tayo po ba, iisa na po ba tayo? Sa Diyos? Kay Kristo? Meron tayong tatlo, Holy Spirit, Jesus Christ, Son, and Father. Iisa na po ba tayo? Po ni Pastor, kung iisa ka na, wala ka ng opinion. Tagapakinig ka na lang sa kanila. At taga-sunod o ginagawa mo na yung nais ng Diyos. So, subalit hindi pa sila naging isa. Bakit po? Bakit po hindi pa sila naging iisa? Even you become child of God, maging anak ka na ng Diyos, bakit hindi pa po tayo naging iisa? Meron po tayong, there's something. Meron ka pang, there must be something to do. Meron ka pang gagawin. Ano po yung gagawin natin? So that, sabi nga, you become one. Ano po yung gagawin natin para tayo maging isa? Kaisa ang Diyos, o maging isa ang Diyos, ikaw ay isa. Ano pong gagawin natin? Meron po ba? Meron po tayong gagawin? Sino? Katagpuin ng natural encountering with God. Hindi mo makikilala ang Diyos, hindi mo makikilala ang Ama kung wala kang pakikipagtagpo sa Kanya. Lagi po natin sinasabi, mabuti ka, tapat ka, pag-ibig ka, faithful ka, dapat ang lahat ng yan ay mararanasan po natin. Pag naranasan po natin yan lahat, yung buhay mo ay, unti-unting nagbago. Kasi kung naranasan mong tapat ang Diyos, ikaw din ay maging tapat na tao. Kung naranasan mo na puno ng pag-ibig ang Diyos, ikaw din ay puno ng pag-ibig. At umiibig ka. Sabi nga, kung puno ka ng pag-ibig, hindi mahirap ibigin ng kaaway. Hindi mahirap shiran yung hindi pa nananampalataya. So, nga po doon, Isaiah 47. You have to do something. So, pinag-uusapan po natin yung tinatawag na purpose ng Diyos, purpose of salvation. Sabi nga po doon sa Isaiah 47, sinasabi po doon, I created you for my glory. Ibig pong sabihin, reflect the Father. You must become one upang maihag mo yung kumpletong kung sino yung Ama. So, purpose of God, purpose of salvation. Ano po yung purpose of God o purpose of salvation? To be? Bago po maging living sacrifice, yan po muna. Maging isa ka dapat. Kanino? Sinabing iisa, yan po. Ikaw at ako, sino? Ikaw, ako at ang Diyos ay isa. Sapagkat kung hindi po mangyari yan, you cannot reflect Father. Hindi po natin talaga maipakilala ang Diyos. So, kaya nga po pinag-aralan po natin yung tinatawag na salvation sa pamagitan ng yung pag-aasawa. Marriage. Di ba po? Yung marriage, yung goal nila, ano yung goal ng marriage? Magiging isa ka. Kasi kung dalawa, iba-ibang mga suwisyon sa buhay, bagulo yan. Kung ikaw gusto magsimba sa Christian, yung asawa sa Catholic, magkagulo kayo kasi iba-iba kayo ng pananam, wala tayo. Doon pa lang sa kainan nyo. Iba na yung mga Ayun po, pinag-uusapan po yung salvation sa tinatawag na marriage. Magulo po talaga. Kung ayaw nung asawa mo, sabi kahit yung mga munting bagay lang, ayaw mo, bawal magwalay sa gabi. Mga ganon. Away na yun. Grabe. So, sabi nga po, to be one, example yung pag-aasawa. Kasi kung hindi kayo isa,
gulo, away palagi. Sakit sa ulo, stress. So, sabi nga po yung kasal, ay sabi sa langit, wala pong pag-aasawa. Alam po natin yan. Pero naunawaan na po natin na yung kaligtasan ay pinag-uusapan po yung punto sa pag-aasawa. Po, kasi sinabi ko nga po, yung goal ng pagiging mag-asawa, isang desisyon, kailangan pag-usapan. Sa mag-asawa, mag-usap kayo. Kahit sa pamilya, kung hindi kayo isa, kaguluhan ang mangyayari sa pamilya. Hindi po masaya ang pamilya pag hindi nagka-isa. Pag nagka-isa, napakasaya at napakapayapa. Ganun po din sa Diyos. Alam mo, bakit to be one? Bakit gusto ng Diyos na maging isa tayo at ang Diyos? Para wala pong kaguluhan. Masaya ka lang na nasa piling ng Diyos. Pero sinasabi po dyan sa mensaheng yan, yung tao, laging mali. Yung Diyos, laging tama. Kung ikaw hindi mo matanggap na lagi kang mali, paano kayo maging iisa? Kasi ang Diyos sinasabi niya, ako lagi akong tama, all the time. God is right. Lagi siyang tama, wala siyang pagkakamali. Lahat ng kanyang image and likeness ay laging mabuti, good. So, tayo po yun, yung mga laging mali sa buhay. Laging nagkakamali. Sabi nga po, we are dust, we are sin itself. So yung ating pong title po ay Living Sacrifice. Kung paano po natin ito ipapaliwanag, yung living sacrifice, o unawain, so babalikan po natin yung, naalala niyo po yan? 3D. So kung paano mo unawain yung living sacrifice, dapat maintindihan po natin yung 3D. Palabas po yan. So, ano po yung 3D? Tatlo po yan. Deny, defile, die. So yung ibig sabihin ng deny is disown, disconnected ka, cut ka, separated ka. So yung defile naman po ay spoil or humble. Yung die, decay, wither, or tuyot or lanta. So, yun po yung ibig sabihin yan. So, lahat po ng yan ay konektado. Katulad yung, so, meron pa po palang ibang pangalan. Yung tatog na empty. Come into His senses, for His Spirit, at the fourth confession of Apostle Paul. Ano po yung confession of Apostle Paul? I am the worst among the worst. Ako yung pinakamasama sa lahat ng masama. So, lahat yan, konektado po yan. So, ano po, konektado sa bawat isa. Sabi nga po, the one who become ready is called living sacrifice. So, naunawaan na po natin yung pinilis na po yan ni Pastor. So, ikaw, na nagdaranas na ng ganyan, 3D. Ikaw yung tinatawag na living sacrifice. Bakit? Kaya mo nang i-deny yung iyong sarili. Nalalaman mo na ikaw ay, nga po, bulok na, tuyot na. Nga po, at nung nalaman mo yan, ano pong nangyari? Ikaw ay naging empty na. At bumalik ka na, nakapag-isip-isip ka na. At naging poor spirit ka na. Even yung confession ng Apostle Paul, yun na pong nararanasan. So, sabi nga yun po. Sabi nga po doon ng Diyos, Apostle Paul die every day. Ibig sabihin po ng die, nakita po niya ang Diyos. At he found out na yung ibang portion niya, ano po, something wrong. Yung tinatawag na decay. O tuyot na, o patay na. So, sabi nga po, sa mensahe pong ito, sinasabi po ng Diyos na yung kapag kinatagpo mo ang Diyos, hindi yung automatic maging malinis ka, kundi portion by portion. Tingnan, kung naalala niyo po yung mga pastor, unti-unti. Sa bawat portion, o kasabi ko, naranasan ko ang pag-ibig ng Diyos, doon lang po sa portion ng pag-ibig, babaguhin po yung ating buhay. Ibig sabihin, kaya na din po nating umibig sa iba. Kasi meron na tayong pag-ibig ng Diyos. So,
Wala pong kulay. Ang kulay po niyan, dilaw. Dilaw din po yung ano. So yung box na dilaw, sabi mo po, yung box na dilaw, we considered ourselves valuable. Ibig sabihin, meron tayong ano po, na ano tayo, meron tayong tinatawag na pride. Natural, kung mga sarili natin, sinasabi natin, siyempre, meron akong karangalan. So, sabi nga, sinasabi po din natin na tayo ay okay. May pride po ba tayo? Narinig ko po yung palagi sinasabi, pride na nga lang natira sa akin, kinukuha pa. May narinig pa akong ganon. Pero sabi po ng Diyos, yung pride na yan, dapat mawasak at mawala sa'yo. Bakit? Hindi ka maging humble. Hindi ka maging mababa kung taglay mo yung tatawag na pride. Yung pride dapat yun, ayun na, piniprito na po yan para maging crunchy. So dapat inalis na po sa atin yung pride na yan. Kasi yung pride, kasama po yan sa tinatawag na kayabangan. Gusto po ba ng Diyos yung mayabang? Ayaw po niya. Nagdadala yung pride po natin, kayabangan po yan. Ang resulta po yan ay yung pagyayabang. Ay, nakako ng Diyos. Ay, born again Christian ako. Hindi ko na yan sila pakialaman, mga lasinggero yan, mga adik yan. Diba? Sinasabi natin yon dahil tayo ay mga born again Christian. Ang galing. Diba? Born again Christian ka, mga lasinggero yan, mga ano yan. Pero alalahanin po natin, we are child of God with obligation. We have purpose of obligation and salvation. Paalala po yan sa atin ng Diyos. Hindi porket born again Christian ka, sasabihin mo na sa iyong kapwa, sila yung higit na nangangailangan ng kaligtasan na meron po tayo. Sila yung higit na bahagian po natin ng kaligtasan. Sabi nga po, the purpose of salvation is not for you alone. Lalo-lalo na yung mga adik, mga lasinggero, yung mga tambay sa kanto. Sila po ang higit na ngailang. Bakit? Pariwara na po yung kanilang buhay. Wala po sila tinatawag na good condition. Ikaw po yung nandito, born again Christian ka, child of God ka. Ano po yung gagawin natin? So, sabi nga, deny. So, yung tinatawag na we consider. So, yung sinasabi ko nila, born again Christian ako eh. Di ba? Child of God ako. We consider ourselves valuable. At we consider ourselves mayabang, may pride. Pag sinabi mo lang, ay, wala akong pakialam sa mga yan. Mayabang na po tayo nun. So, isa pa po, yung aking pong assistant, ang galing. Hindi pa magaya yung kay Pastor Nano, yung black unti-unting Nano. Siya na po nag-aaral pa lang. Yung black dapat na magtanggal-tanggal para maging mukha. Hindi po namin kaya, sorry. So, doon po sa black, alam po natin, nung naging po tayo, namin nga po, yung dilaw, tinuturing po natin yung ating mga sarili na may halaga. So, nung nakatagpo po natin ng Diyos, naging po tayo? Natuklasan po natin na tayo ay mga makasalanan. Sin itself. Dust. At sabi hindi worthy. Kanino? Sa Diyos. Pero sabi nga po, when we deny ourselves, we become fully transparent. So, sa paanong paraan po, sa pamigitan ng tawag na life of 3D. Yung kanina po pinakita natin. At ang resulta po, ayan. Habang kinakatagpo po natin ang Diyos, unti-unti, portion by portion, bahagi-bahagi. Tama nga po kung ikaw, naging anak ka ng Diyos, at naranasan mo yung tinatawag na katapatan ng Diyos, pag-ibig ng Diyos, pagtitiwala ng Diyos, unti-unting tinatanggal po yun ng Diyos. Yung mga pangit na bahagi po natin. At binabago po yung ating mga buhay. Sa paano pong paraan? So halimbawa po, nung naging Christian ka, o hindi ka pa naging Christian, chismosa ka. Kita niyo po? Mahilig ka manira ng iyong
Kapwa. Pero ngayon, naging Kristiyano ka na, ano pong nangyari? Umiiwas ka na sa chismis. Bakit? Alam mo na iyon ay mali at hindi nirarapat bilang anak ng Diyos. So, even yung yung chismis ka ng kapitbahay, anong ginawa natin? Binabaliwala na lang po natin. Bakit? Hindi po mahalaga yun. Ang mahalaga po, yung tatawag na pagiging anak ng Diyos po natin. So, natagpuan po natin yung ating sarili na kasalanan itself, dust, at yan po yung itim. Pero habang kinakatagpo mo ang Diyos, nararanasan mo ang Diyos, so nababago po yung ating mga buhay. At yan na po tayo. Natawag na living sacrifice, Jesus Christ. Ako po lagi pong sinasabi, inaamin ko po palagi, ako po sa Panginoong Yesus. Pinoproclaim ko po sa buhay ko na magiging ako ay ang Panginoong Jesus. Kaya lang po habang ginagawa ko po yun, ang bigat po ng mga obligasyon na binibigay po yan sa atin. Bakit? Alam po natin kung anong ginawa ng Panginoong Jesus. So kung ang Panginoong Jesus ka dapat, kung ano yung Panginoong Jesus na nakilala mo at meron ka sa buhay mo, ganon din yung iyong gawin sa buhay na ito. So Jesus Christ, hindi lang po siya example. Yung kanyang buhay ay naging living sacrifice. So ito po, Life of the 3D, Galatians 2:20. Basahin po natin. Hindi ako mabubuhay ngayon, kundi si Kristo nang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmamahal sa akin at nangandog ng kanyang sarili para sa akin. So yan po yung buhay ng isang 3D. Po Galatians 2:20. Tinanggap po natin ang Panginoong Hesus at the same time na napako po tayo kasama niya. Ang ibig pong sabihin ng napako at tinanggap po natin si Kristo, hindi na po tayo may-ari ng ating mga buhay. Sino pa na po yung hari ng ating mga buhay? Ang Panginoong Jesus. At kahit yung mga na po natin, pag-aari po natin. Kaya kung naunawaan mo na sa pagtanggap mo kay Kristo at the same time sa pagkapako mo kay Kristo, kasama kang napako ni Kristo, kung anong meron po tayo, hindi na po atin yung pag-aari. Kanina na po? Sa Panginoong Jesus. Nangyari po ba yon? Sinuri po ba natin yung ating mga sarili? Sinabi po ba na, yung rep ko kay Kristo na yan? Yung kotse ko, kay Kristo na yan. Yung bahay ko, kay Kristo na yan. Totoo po? Hindi po, di ba? Bahay ko aking yun. Yung pera ko aking yun. Di po ba? Even giving the tithes, hirap po tayo. Pagbibigay po ng ikapo para sa Diyos, hirap po tayo. So ito po yung mensahe ngayon. Pinaalalahanan po tayong muli. Hindi tayo maging iisa. Kanino? Sa Diyos, sa Ama, kay Kristo. Kung ang lahat ng meron tayo, hawak pa rin natin. Hindi mo pa sinurrender kanino. It seems, sinurrender mo lang yung buhay mo kasi alam mo, kay Kristo yan galing. Pero yung kung ano yung meron ako ngayon, anong sinasabi natin? Pinaghihirapan ko to. Pawis at dugo, yung aking inilaan para dito. Nalungkot po ba kayo? Ako po, nalulungkot po ako. Pero wala na. So, yung mensaheng to, masyado pong hinukay ng Diyos yung aking buhay. Kung ano pong meron ako. So, sabi nga po, sino man o anumang meron tayo, mga anak po natin, mga asawa natin, mga apo natin, hindi po sa atin yan. Ito ay paibig yung buhay po natin. Pahiram lang po yan, ng Diyos sa atin. Po, sinasabi po dyan,
Hindi na ako ang nabubuhay. Sino na ang nabubuhay? Si Jesus na ang nabubuhay sa akin. So, suriin po natin yung ating mga sarili. Kung may katotohanan ba na sinasabi natin. Kasi kung si Jesus na yung nabubuhay, yung pag-reflect sa Ama, hindi na maging mahirap sa atin. Dahil po, sa pagkakataon pong ito, ang ating purpose o layunin ay nagbago na sa mga chains. Di na ako nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa aking sarili. Sabi nga, He live alone. Pag ano na po yung buhay, pag inisip ko po to, ano kasing buhay na meron ako? Andun ako sa ano? Yung nakikita ko po yung nagdadala na po ako ng Bible sa daan. Na lahat ng makilala kong tao, ako, "Hoy, kapatid, ganito po ang Diyos. Ganito po ang Diyos." So sabi nga po, nung pinaalala sa akin ang Diyos si Kristo, ano po yung ginagawa niya? Wala siyang ginawa kundi pumunta sa mga simbahan, magpahayag ng salita ng Diyos. Naalala ko po na sinabi po, kahit si Kristo walang bahay, walang matulugan. Yung talagang buhay niya, nakapokus lang kanino? Sa Ama lamang. So ito po yung hangad sa atin ng Diyos na maging buhay po natin. Sa mga serve, fully, magsilbi ng buo. Kanino? Sa nag-iisang Amang Diyos na nasa langit. So paano po natin pakasuriin yung ating mga buhay? So Romans 6:11 and 12. Basahin po natin. Kaya dapat din ninyong ituring ang iyong sarili bilang patay sa kasalanan, ngunit buhay para sa Diyos. Sapagkat kayo ay nakipag-isa na kay Kristo Jesus, huwag na ninyong pagharian ang kasalanan sa inyong mga katawan, may kamatayan upang hindi na ninyo sundin ang masamang hilig nito. Purihin po ang kanyang mga salita. So kung paano po natin pakasuriin, yan po, Romans 6:11 and 12. So, sinasabi po dyan, physically, ano pong sinasabi dyan sa Romans 6:11 and 12? Hindi ko napapayagan. Sino? Si Satanas na kontrolin yung aking buhay. Hindi na ako susunod sa aking sariling nanais. Ito tawag na sinful nature. Example po, linggo po ngayon. Sabi po ng pagnanasa mo, "Uy, huwag ko muna magsimba." Kasi may na-invite ka po sa kasal. Kita niyo po? Na-invite ka sa kasal, ninang ka sa kasal. So doon, papasok po yan ito tawag na deny. Pagdi-deny. So, sa bawat temptasyon, sasabihin kong hindi. Ano pa yung tentasyon? Sample. Lagi po itong narinig. "Oy sis, linggo pa nga magsimba ka." Hindi muna sis, kasi mayroon akong nakitang pagkapirahan. That is temptation. Hindi na po. Unahin ko muna to kasi hanap buhay. Yan niyo po. So, ang sabi po ng Diyos sa mensaheng ito, sasabihin mong, no. Bakit po? Ayon po sa Romans 6:12, hindi na ikaw yung nabubuhay. Patay ka na, hindi ka na marunong sumagot. Sapagkat ako'y buhay kay Kristo, ibig pong sabihin, anuman yung sabihin ni Kristo, ang aking isasagot ay, oo. Totoo po ba? Yes po ba? Walang sumagot. Yes po! Siyempre po, mga anak ng Diyos po tayo. So sa 12 po, sasabihin ko sa kasalanan, no, ayaw ko na ng pagkakamali at pagkakasala. At sa aking pagnanais, hindi. Patay na ako. Hindi na ako pwedeng sumagot ng oo sa iyo.
Si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Bakit po ba? Bakit ba sinasagot mo, hindi na. Yes, ako kay Kristo. Bakit po ba? Ano po bang dahilan? Naunawaan po natin na si Kristo ay namatay para sa atin. At tung kasalanan na meron tayo, binayaran po niya. At anumang yung pagmamayari meron tayo, even yung buhay po natin, even yung mga salita natin, yung boses po natin, yung ating hininga ay kanino? Yung isip natin, lahat ng meron tayo ay pag-ari na ng Panginoong Hesus. Kaya wala tayong karapatan na magsabi no sa Kanya. Totoo po ba? Amen. Amen. Totoo po. Nalaman mo na si Kristo ang nagbayad sa iyong mga kasalanan. Sabi ni Pastor, wala kang utang na loob. So, siya na po yung nagmay-ari ng ating mga buhay. Kaya, kung tinetempo tayo na may tentasyon pong dumating, ano pong gagawin? Sasabihin mo na? Hindi. Bakit? Mayroon akong hari ng aking buhay. Ang Panginoong Hesus. So, how? Paano po ba sabi ng life of Jesus? Matthew 26:42. Basahin po natin. Muli siyang lumayo at nanalangin, Ama ko, kung hindi mo maaaring ialis ang apat ko. Ano yan? Upang ito, malibang inumin ko, mangyari nawa ang iyong kalooban. So, sabi nga po si Kristo, dumanas din po siya ng ng paghirap. Sabi nga po, ang Panginoong Hesus, meron po siyang katawang lupa. Katulad po natin. Nagugutom po, nalulungkot, napupuyat, napapagod, umiiyak, at meron din siyang sariling pagnanasa. Yung katawang lupa niya, nagnanasa din po. Bakit ako magpakamatay sa krus, Ama? Bakit kailangan akong mamatay? So, may sariling din siya. Gustong gawin sa buhay niya. Ito, gusto kong gawin to. Pero, sabi nga po, siya po ay Diyos. At alam niya yung kanyang tatag na purpose ng buhay na ito. Kung bakit siya bumaba sa lupa, siguro nag-meeting ng tatay niya. Ito yung gagawin mo lahat sa lupa. Kaya po, alam niya kung ano yung kanyang layunin, kung bakit siya isinilang at mamatay sa krus. Sabi nga, kahit gustong-gustong gawin ng Panginoon Jesus, yung para sa kanyang sarili, He denied Himself. Kaya nga sabi niya, anong ginagawa niya sa unang nabasa natin? Siya ay nananalangin. Kasi pinipigilan niya yung kanyang sarili. Itinatakwil niya yung sariling pagnanasa. Kung anong yung naranasan natin, naranasan po din ng Panginoong Hesus. Naalala po sa Biblia, natulog siya sa bangka na sobrang alon, nakatulog siya sa sobrang pagod. Ganon din po tayo. So, sabi nga po, kahit gusto niyang gawin para sa kanyang sarili, He denied Himself, po, He put aside yung kanyang sariling gustong gawin. Isinantabi niya yung mga bagay niya gustong gawin. Sabi nga, but He lived as living sacrifice. Sabi nga po, He done the purpose of Father and live yung tinatawag na 3D. Sabi nga po, bilang isang buhay na patutuo. Para po kanino? Para po sa atin. Na ginawa niya, tinapos niya, nangyari yan. At sabi niya, ako din, dumanas din ako ng mga paghihirap. Nagutom din ako, umiyak din ako, nahihirapan din ako. Pero, nagtagumpay ako. At sinasabi po ng mensaheng ito, ganon din po tayo, magtatagumpay po tayo. Bakit po? Nagtagumpay na po yung nauna. Sino?
ang Panginoong Jesus. At siya po ngayon ay nananahan sa ating mga buhay. Meron po bang imposible na naging tubiwan tayo? Kanino? Sa Ama. Sinasabi po ng Panginoon, as long as ikaw ay nananalangin, as long as ikaw ay kinatagpo mo ang Ama, wala pong imposible sa isang anak ng Diyos. So, Romans 12:1. Basahin po natin. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo, ialay ninyo ang iyong mga sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. So that is the word of Jesus Christ. Ano sabi niya? Kaya nga mga kapatid. Sino po yon? Tayo po yun, na mga anak. Ang buong LLCC. Sabi niya, alang-alang sa makasaganang habag ng Diyos. Ano sabi doon? Ialay ninyo ang iyong mga sarili. Magiging ano tayo? Living sacrifice. Katulad po ni Kristo. So, naalala po natin yung istorya ng Israelita. Kung paano po sila naghandog, yung tatawag na offering, living sa offering. So, sabi nga po doon, yung mga Israelite, pag yung isang Israelita nagkasala, ano pong ginawa? Kumukuha ng hayop. At ito ay patay. At yung dugo, iniwisik doon sa harapan sa tinatawag na bandana ng Diyos o yung harapan sa altar. Para yung kasalanan ng isang Israelita o ng tao, lilipat doon sa hayop. At siya ay maging walang kasalanan. So, tinatawag po yun na patay na sakripisyo. So, ano po, yan. Leviticus 1:18-19, basahin po natin. So, ganun po yung ginawa. Yung patay na hayop, binubuhos yung dugo sa altar para yung kasalanan. Hinahawakan yung hayop para lumipat na yung kasalanan. So, yun yung ginagawang paraan nung kapanahunan nila ni Moses. So, tinatawag po yung patay na sakripisyo. Sabi nga po, lahat ng kasalanan natatransfer na doon sa tinatawag na hayop. So, bakit po? Sapagkat sabi nga po, the wage of sin is that yung kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So yung hayop na yun, kinukuha niya lahat ng tinatawag na pagkakasala. So yung taong yun na may kasalanan, wala na siyang kasalanan, bayad na yung kanyang kasalanan. Pero sa panahon po natin ngayon, sa panahon yun ng lumang tipan, sa panahon po natin ngayon, sino po yung nagbayad ng kasalanan natin? So si Kristo po. Siya po, sinasabi natin na siya ay living sacrifice. Buhay na patotoo. Sa kanyang buhay, sa kamatayan niya sa krus, dinala po niya yung ating mga kasalanan. Hindi po tayo gumawa. Si Kristo lang po yung gumawa. Sabi nga po, He took all our sin, He died, at He paid all our sins. This is, tinatawag po yan na living sacrifice. Buhay ka, pero sabi nga po, itinuturing mo yung sarili na patay sapagkat mayroon na nagbayad ng iyong kasalanan. Ayan po, you are alive, but consider yourself died, meaning empty. And sabi nga, ano po yung meaning ng empty? Meek and real. So wala ka ng pagkakasala. Nawala na, bakit? Binayaran po ng Panginoong Jesus. Pero sa po natin, sa mga pag-aari po natin, ano pong nangyari?
tinuturing po natin, kahit meron po tayo ng lahat ng bagay, pero tinuturing po natin itong hindi sa atin. Sabi nga po, bakit po? Alam po natin na ang may-ari ng lahat ng meron tayo, sino? Ang Diyos. Kahit yung mga buhay po natin. So, sabi nga po, tinatawag po yan na ownership, ay yung pag-aari po natin. So sa pamagitan po nun, sabi nga pagiging empty po natin, nababago po yung ating mga buhay. Pag sinabing meron akong may-ari ng aking buhay, meron akong hari, meron tayong sinusunod na sa ating buhay, hindi na yung ating mga sarili. So, sabi nga po, yung storya po ng Propeta Isaiah. Ano pong nangyari kay Propeta Isaiah? So, he considered himself a prophet. But, nung nakatagpo niya po ang Diyos, ano pong sinabi niya? Nawasak na ako. Bakit? Ako ay taong makasalanan. Ako po, I pray. Maranasan ko po yung naranasan ni Propeta Isaiah. Sabi, to me, I'm ruined. I saw God. Meaning, dapat din ako ay mamamatay. Sabi nga po, considering himself nothing. At sabi nga po ni Pastor, nung nandoon na sa harapan si Propeta Isaiah, wala na siyang masabi sa Diyos sapagkat nakita na yung kanyang sarili sa harapan ng Diyos. At yung buhay ng 3D, sabi nga po, ay naging living sacrifice. Yung tinatawag na living sacrifice, ano po yung kanyang buhay? Absolutely, totally, sabi nga po, submit to God. Saan po tayo doon? Sa total, absolutely. Nakaumpisa na po ba tayo? Wala pa? Umpisa na po natin. Magiging living sacrifice po tayo. Itong mensaheng ito, gusto pong ipaalala sa atin ng Diyos na you are a child of God. You become one with me. At the same time, you become living sacrifice. Absolutely. Sabi nga po, yung totally, absolutely submit to God, yun yung tinatawag na banal at kalugod-lugod sa Diyos. So, isa pa po, Romans 12:1. Basahin po natin, sabay-sabay. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang iyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap sa kalooban ng Diyos. Yung puso, propeta ay Isaiah, even sa Apostol Paul, even Jesus Christ. So, ano pong ibig sabihin yan? Sabi nga po, huwag kayong makiayon. Ano ibig sabihin na makiayon? Ibig sabihin, kung nakiayon ka, ikaw ay independent. Kung anong gusto mong gawin, magawa mo. Wala kang pakialam. Pero sinabi po ng Biblia, ano po sinabi dyan? Renew and transform. Sa halip, sabi, hayaan yung baguhin kayo ng Diyos ang iyong pag-iisip upang masunod ang kanyang kalooban. Sabi, renew and transform. Ibig pong sabihin, don't follow or get any pattern. Huwag kang kumuha ng pagsasang-ayon. Tayo po sinasadya pa po natin. Ano po? Hindi lang iayala kukuha pa rin po tayo sa pagsang-ayon. Ano pong halimbawa niyan? More on cellphone. So yun po, pagsasang-ayon po yan sa mundong ito. Facebook, YouTube, TikTok, yan po ay makamundong pagsang-ayon.
Ayan nga, huwag kang kumuha. Hindi ko naman sinabi huwag kayo mag-TikTok yung cellphone. So, kasi may mga yung mga palabas na hindi lang pang sanglibutan, pang demonic talaga. Nakita niyo po. So, don't get the pattern. Ano man yung iyong gagawin, kailangan mong mag-isip. Ano sabi? Come into His senses. Bago ka gumawa, isip-isip muna. Paano mag-isip? Alalahanin po natin kung sino po tayo. Kung paano po natin nakatagpo, sino? Si Jesus Christ. Ano pong nangyari nung na-meet po natin ang Panginoong Jesus? So, bago po gawin ang lahat ng bagay, ay pa ni Pastor, stop! Stop muna daw. Stop! Huminto ka muna. Ito ba ay para sa mundo o ito ba ay para kanino? Sa Diyos. Mag-isip ka muna, huminto ka muna. Parang stoplight. Isipin mo muna, para pa kanino tong naisip ko? Para ba kay Satan o sa mundo? Para sa akin bang sariling kasayahan? O para ba sa kasayahan nino ng Diyos? So remember, yourself. Paalalahanin po natin palagi. Yung tinatawag na sarili nating pagnanasa, automatic po yan. Nakakapag-isip pa po tayo pag sinabi nung huwag ka nang magsimba. Sinasabi po yun sa nung pagnanasa, tinatamad ka eh. Huwag ka nang matanda mga gawain. Nakakatamad, mainit. Ayun nga, our sinful nature or your body po natin is automatic want to do. Kung ano yung gusto natin, ikasasaya natin. Automatic po yun, nilalagay po kagad sa isipan po natin. Kaya nga po sinasabi namin sa ito, huminto ka muna. Isipin mo muna kung para kanino yung gagawin o yung gawain mo, para yung kanino pong gagawin mo ngayon. So sabi nga, naturally, your body want to do the desire of the sinful nature. Whatever you want to do, think first. Mag-isip ka muna. Remember po, ipaalala po sa iyong sarili, yan yung pagbabago ng kaisipan ay paraan para ikaw ay baguhin ng Diyos. Ano pong sinabi dyan? Hayaan niyo yung baguhin ng Diyos ang inyong mga pag-iisip upang maunawa ninyo ang kanyang kalooban. Yun po yung sinasabi. So, sabi po, pag yung kaisipan mo, isipin mo din na kung para saan tong kaisipan na ito. So, sabi nga po, sa pagbabago ng kaisipan, ako kung sinasabi yung tatawag na repent, repent. Bumalik ka, ulit, 180%. Kanino? Sa Diyos. Sabi nga po, kapag ginawa po yun, malalaman po natin yung ginagawa natin ay para sa sa ating nag-iisang Diyos. At pang binago ka ng Diyos, yun po yung tinatawag na kalugod-lugod at ganap ayon sa kanyang purpose of salvation. So sabi po nga ng Diyos sa mensaheng ito, don't worry, yung mga ipinangako po sa atin ng Diyos, kung ano man yung pinagdadaanan po natin, ano man yung mga paghirap na meron tayo, sinabi po ng Diyos sa atin, anumang mga bagay, alalahanin po natin yung tinatawag na Matthew 6:33. Ano po yung Matthew 6:33? Seek first His kingdom and His righteousness, and don't worry the other. Don't worry everything. Sinabi ng Diyos, ako ang bahala niyan. Hindi mo business niyan, business ko yan. At kung nasa pagkakataon ka na ganyan, anong sabi? Ask, pray, I tell you. You must ask God. You must pray to God. Kailangan po natin, sabi nga ng Ama, kailangan mo akong bigyan ng daan para ikaw ay matulungan ko. So,
Lagi po natin sinasabing tapat po ang Diyos sa kanyang mga salita. Siya po ay mabuting Ama at mabuting Diyos sa atin. Meron po bang pagkukulang ang Diyos sa atin? Meron po ba? Wala. Kahit nga ngayon, ano pagkukulang? Humihinga po tayo. May hininga po tayo, may lakas po tayo. Nakapagsuot po tayo ng maayos na damit, nakakain po tayo. At the same time, ini-extend po ng Diyos yung ating mga buhay. Mga senior na. Pasalamat po tayo. Nasa 70, 80, 90 na po tayo. Bakit? God is really faithful. Umabot ka sa ganun dahil sa katapatan ng Diyos. Kaya naman, ang sabi ng Diyos sa kanyang mensahe, bakit po umabot tayo sa ganun? Sinabi po ng Ama sa Isaiah 4:7, I created you for my glory. Ikaw yung aking anak, ikaw yung aking bayan, na lubos kong minamahal. So, lahat po tayo, sabi nga po, gusto pong maging masaya. Na po ng Diyos. Pero kung gusto mo maging saya kasama ang Diyos, dapat magiging isa po yung atong opinion. No? Sa mga kasawa, kung hindi isang opinion, hindi po masaya. Laging away. Ganon din po sa Diyos. Sabi, pag sinabi ng Diyos, katagpuin mo ako para maging iisa tayo. Kikilanin mo ako, araw-araw ng iyong buhay, katagpuin mo ako. Gawin po natin yun. Manalangin po natin. Hindi naman po importante kung nasaan po tayo. Kung nasa bahay po tayo, sabi nga po, kasama po natin ang Diyos. Kausapin po natin siya. Katagpuin po natin siya. So, magiging masaya lang po natin yung buhay Kristiyano natin kung maging iisa tayo kay Kristo. Iisa tayo sa ating Amang nasa langit. Sabi nga po, dapat isa lang po yung opinion. Pag sinabing magiging living sacrifice ka, sabi, sagot natin, ay, ang hirap. Hirap po ba? Mahirap po. Totoo po yun, mahirap po maging living sacrifice. Nakita nung po yung pinagdaanan ng Panginoong Hesus. Hindi po maging madali. Pero sinabi po ng Ama, huwag kang mag-alala, back up mo ako. Andito ako sa iyong likuran. Kaya nga po, ano man yung pangangailangan ko, kailangan mo, susuportahan kita. Ako ang may-ari ng lupa at kalangitan. Kaya hindi ka dapat mag-aalala. So, nga po, become empty. God wants us to become with Father. Ang gusto po ng Ama, makasama po natin siya. Yung anak at ama kung magkasama, masaya po. Wala pong kalungkutan. So, patuloy po ang mensahe ito. Nananawagan po sa atin ng Diyos. Dapat ay magiging isa na po tayo. Katulad ni Kristo na kanyang anak. At magiging living sacrifice po tayo. Ang buhay po ng buong LCC ay maging buhay na patutuo sa mga taong hindi pa nakakilala kanino? Sa Panginoong Hesus at sa Amang nasa langit. So yun lang po, purihin po ang kanyang mga salita. Sige po, magsitayo na po tayo. Sumigaw po tayo ng isang hallelujah at mananalangin po tayo. Katagpuin po natin ang Diyos sa oras na ito. Let's pray and let's shout, hallelujah!
tapat at kailanman hindi nagbabago sa buhay ng iyong mga anak. Kaya naman, Ama, patuloy ka namin pinapayagan. Nakatakboy mo ang bawat anak mo sa lugar na ito upang tunay nga, O Diyos, kami ay maging totoo na buhay na patotoo katulad ng Panginoong Jesus. Father, we permit you to bless us sa lahat ng narito, Ama. Patuloy ng bawat isa, Ama, kausapin mo at katakbuhin mo saan man kami naroon, Ama, upang tunay nga, O Diyos, ang kalooban mo ay matupad sa aming mga buhay. Even yung layunin mo ay siyang mangyari sa aming mga buhay, Ama. Thank you, Father. Maraming salamat, Ama. Lahat ng papuri at pasasalamat tanging aming ibinibigay sa nag-iisang Diyos at nag-iisang Hari ng aming mga buhay, ang Panginoong Jesus. Thank you, Father. Ang lahat ng ito ay aming pinasasalamatan sa makapangyang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen. Magpupo na po tayo. Amen. Praise. Purihin po ang ating Ama. Amen po ba? So, announcement po. Siyempre po, araw ng linggo, alas 8 po na umaga, magkita-kita po tayo dito sa ating sambahayan. So, hanggat maaari po, ano po ang bilin sa atin nakaraang linggo? Maaga po tayo. Para saan po? Maihanda po natin yung ating mga sarili. Ibig sabihin po, habang nakaupo po tayo dito nag-aantay, kami nga, kausapin na po natin ang ating Ama. Po. At huwag po natin kalimutang mag-imbita po sa araw po ng linggo. And then, araw-araw po, mayroon po tayong panalangin mula Lunes hanggang Biyernes po. 6:30 po yan ng umaga. So, dito po sa ating sambahayan, ginagawa po yan. So, sana po, makasama po natin yung ating mga kapatid na nanalangin na po. At kung wala man po tayong ginagawa ng umaga at kung nasaan man po tayo, maaari po natin silang sabayan sa pananalangin. At kung malate naman po kayo, dahil 6:30 po yung simula, pwede pa rin po kayong manalangin. So, meron po tayong space po dito para sa pananalangin ninyo ng personal na po. And then Wednesday po, Miyerkules po yan, alas 3 ng hapon. So, dito pa rin po yan sa ating sambahayan, ginaganap. So, yung ating pong prayer meeting, kung saan sabi nga, nananalangin po tayo ng mga bagay na kailangan po nating ipanalangin na po. At doon po, binabalikan din po natin yung mensahe tuwing linggo po. And then, pagkatapos po nitong gawain natin, mamaya po, 10:30 po ng umaga, may gawain po tayo para sa mga kids. So, mga tito, tita, nanay, tatay, lolo, lola, send nyo na po yung mga apo ninyo na sabi nga kung kaya na po nila na makihalubilo. Meron po tayong kategory. Kahit 3 years old po, kinikater po ng ating mga youth and YA teachers po. And then, sa hapon naman po, 1:30 po yan. So, mga dalaga at binata, lalo na po sa ngayon umaten, welcome po kayo. Mamayang 1:30, basta single po, welcome po kayo dito sa aming sambahayan. And then, yung ating pong EGF, every last Friday of the month, so gaganapin po yan sa last Friday nitong May. So magkita-kita po tayo ng 7:30 po yan ng gabi. So yun po. And then salamat po sa nagdadala ng 1 takot na bigas. So thank you po sa inyong buhay na ginagamit ng Diyos para maging instrumento doon sa project na pinaglalaanan po namin dyan. So maraming salamat po. Sa hindi pa po nakapagdala, nakalimutan, syempre po, linggo-linggo po, pwede po tayong magdala. Next week po, simulan po natin ulit. And then, yung ating naman pong cell group, sa grupo po ni Sister Queenie, sa bahay po ni Sister Jennifer. So, doon po sa yung grupo po ni Sister Queenie, sa bahay po ni Sister Jennifer. So,
Thursday po yung alas 4. Saan kayo